Itago na lang ninyo ko sa pangalang Anilin. Nais ko lang sanang ibahagi yung kwentong ito na nangyari sa aking tito at tita. Tawagin na lang pala ninyo sa pangalang Francis at Agnes, yung tsuhin at tiyahin kong ito. Noong mga panahong naganap yung naging karanasan nila, nakatira pa sila sa bahagi ng Bicol. Hindi ko na lang po sasabihin kung ano talaga yung eksaktong lugar dahil baka may taga roon na nakikinig rito. Bagong lipat lang daw sila noon dahil nagmula sila sa Maynila. Nakabili nga si tito ng lupang mapagtatayuan nila ng kanilang bahay roon. Kaya hindi nga sila nag-atubili na doon na rin tumira. Mas gusto raw kasi ni Tita Agnes na tahimik yung paligid, lalo at madali siyang mairita sa mga ingay sa paligid. Bago nga sila lumipat doon, nakapagpatayo na roon sina tito ng kanilang matitirhan. At noong naroroon na nga sila, wala raw silang gaanong kapitbahay maliban na lamang sa iisang tirahan na naroroon. Ayon pa kay tita, hindi naman daw gaanong malayo yun sa kanila at kapag dudungaw daw sila sa bintana, makikita pa rin daw sila ng klaro ng kanilang kapitbahay roon. Isang umaga, umuwi mula sa kanyang trabaho sa bayan si tito. At meron daw siyang dalang telebisyon. Pagkababa pa lang daw niya sa tricycle, napatitig daw yung mga tao roon sa kanya. Hindi na lang niya pinansin yon at naglakad na lamang siya patungo sa kanilang bahay. Medyo malayo-layo kasi sa kalsada yung bahay nila at ilang minuto pa yung kanyang lalakarin para makarating doon. Habang naglalakad, napansin niya na ang isa sa kanilang kapitbahay ay naglalakad din patungo sa kanyang direksyon. Inisip ng aking tsuhin na baka may pupuntahan ito. Kaya't noong malapit na nga sila sa isa't isa, binati yun ni tito at tinanong kung saan nga ba ito pupunta. Sabi naman ng kapitbahay nila ay may bibilhin lamang daw ito at medyo malayo-layo pa yung tindahan doon. Nang mapansin ng kanilang kapitbahay yung dala ni tito, napangiti yun siya nagbiro kung pwede ba siyang makinood sa kanila. Dahil bihira lamang noon yung nagkakaroon ng telebisyon, hindi naman daw yun pinagdamot ni tito. Sinabi niya roon na pumunta lamang daw ito sa kanilang bahay kung nais niyang makinood. Dagdag pa nga ng asawa ng tiyahin ko ay mainam ngang may kasama raw si tita sa panonood kapag wala siya roon sa bahay at nasa trabaho. Nagpasalamat naman daw yung kanilang kapitbahay noon at naglakad na rin palayo. Nagmadali naman noong maglakad si tito at nang makarating na nga siya sa kanilang bahay, agad niyang ipinakita kay tita kung ano man yung kanyang dala. Natuwa naman noon yung aking tiyahin at sinabi na subukan na raw nila yon upang makapanood na nga ito. Napatango naman yung tsuhin ko at inihanda na nga lahat ng dapat ayusin upang gumana na iyon. Ayon kay tito, dahil may trabaho ito sa bayan, yun na muna yung magiging libangan ng aking tiyahin. Sinabi pa niya na nakasalubong niya ang isa nilang kapitbahay at baka makikinood daw ito. Sinabi naman ng tiyahin ko na walang problema at mainam nga yun para may kasama siya sa panonood. At noong gabing yon, nanonood na nga raw silang dalawa habang kumakain ng hapunan. Ngunit dahil hindi naman pumunta yung kanilang kapitbahay, mga bandang 9:00 ay pinatay na raw nila yon. Dahil pagod nga yung tsuhin ko, nagpasya na rin po silang matulog. Maging yung tiyahin ko naman ay inaantok na rin dahil mula raw nang makalipat sila roon ay hindi na siya gaanong nakakatulog. Ayon pa nga sa kanya ay baka namamahay lang siya roon at baka kailangan lang niyang mag-adjust ng mga ilan pang buwan at magiging okay rin yung lahat at makakatulog rin siya ng maayos. Pinili talaga ni tita ang makatulog at sa kabutihang palad naman, nakatulog naman daw siya. Yun nga lang, halos oras-oras daw ay nagigising daw siya sa hindi niya malamang dahilan. Ayon pa sa kanya, malinsangan daw yung kanilang paligid.
kaya't marahil daw ay hindi nga siya nakatulog ng maayos. At mga bandang 2:00 na po noon ng madaling araw, dahil nakakaramdam ng pagkaihi yung tsuhin ko, naisipan niyang bumangon para lumabas at tumungo sa may likod ng kanilang bahay. Dahil naroon nga po yung kanilang banyo. Saktong pagkalabas naman niya ay may kung ano siyang napansin sa hindi kalayuan. Parang may aninong naroroon at naglalakad. Sa hindi niya inaasahan, nakaramdam nga raw siya ng kaba. Parang may kung anong kakaiba sa taong naglalakad noong mga panahong yon. At dahil doon, naisipan raw ni Tito na patay na lamang yung kanyang flashlight at matyagan kung sino yon. Walang ano-ano, naging mabilis daw yung lakad ng taong kanyang nakikita, kaya marahan siyang pumasok sa kanilang bahay. Pagkapasok naman daw ni Tito, ay sinilip niya yung labas at laking gulat daw niya nang makitang tumigil yung taong yon sa may labas ng kanilang bahay. Bali yung pwesto po ni Tito noon ay nakasilip sa may pintuan habang yung taong nasa labas naman ay nakatayo sa bahaging katapat lang din ng bintanang malapit sa kanilang kwarto. Nagmamasid-masid daw po yon. Ngunit dahil medyo madilim nga yung paligid, hindi gaanong naninag ng aking tsuhin ang mukha ng taong yon. Napailing na lang noon si Tito, lalo na nga nang marinig niya yung boses ng isang babae na parang hinihingal. Garalgal daw po yon, kaya hindi daw niya agad naintindihan kung ano nga ba yung sinasabi nito. Nais ni Tito noon na tanungin yung taong naroroon kung ano nga ba yung kanyang pinagsasabi. Ngunit mas naging klaro daw yung boses nito. Nalaman ni Tito na ang sinasabi pala ng babae ay makikinood daw yun ng telebisyon sa kanila. Medyo napatawa pa yung tito ko noon dahil hating gabi na yon at wala nang palabas. Isa pa, nagpapahinga na rin sila noong mga panahong yon. Noon din daw ay naalala nga ni Tito yung kapitbahay nila na kanyang nakasalubong, na pinagbigyan nga niya noong nagsabi ito na makikinood siya sa kanila. Ngunit dahil parang may kakaiba raw noon, hindi raw niya ito sinagot at minatsaga na lamang hanggang sa umalis na ito. Dahil sa pangamba niya na baka kung iba na pala yung pakay ng babae, kaya't isinara nga niya ng mabuti yung pintuan at pagkatapos nun ay bumalik na nga siya sa kanilang kwarto. Saktong pagkapasok daw ni Tito, nakita niyang gising rin si Tita. Kaya tinanong niya ito kung bakit nga ito nagising. Ang sabi naman ni Tita ay may narinig siyang tumatawag, kaya't pinakiramdaman nga niya kung sino nga ba yon. Subalit noong ipipikit na nga sana niya ang kanyang mga mata, meron daw siyang narinig na mahinang huni ng tiktik. Napakahina raw nun at parang nasa labas lang daw ito. Hindi na lang noon nagkomento yung tito ko at sinabing wala naman siyang narinig. Niyaya na lang niya yung tiyahin ko na muling matulog. Nakatulog naman daw agad yung tiyahin ko noon. Pero hindi na raw natulog si Tito at nagpa siyang magmatsyag na lamang sa paligid. Sinabi lang din niya kay Tita na wala siyang narinig upang hindi na ito mabahala pa. Kinaumagahan, maagang bumangon yung tsuhin ko dahil may trabaho pa nga siya sa bayan. Yung tiyahin ko naman, saktong pagkabangon daw niya ay napaduwal daw ito. Kaya't nagmadali raw siyang tumungo sa labas ng kanilang bahay. Takang-taka raw noon yung tsuhin ko dahil doon. Nagkaroon siya ng hinala na baka nagdadalang tao nga yung tita ko. Kaya't sinabi nito na bibili siya ng pregnancy test kit doon sa bayan. Matapos yung kanilang maikling usapan, nagpaalam na raw si Tito noon. Pero bago ito tuluyang umalis, pinagsabihan nga niya yung tiyahin ko na isara yung mga pintuan at bintana. Tumango naman daw yung tiyahin ko noon at tinanaw na lamang yung kanyang asawa na umalis. Noong wala na nga raw si Tito, nagpasya raw siyang gawin na lamang yung mga gawaing bahay. Hanggang sa mga panahong yun daw ay parang maduduwal pa rin siya, pero pinipigilan lamang daw niya ang kanyang sarili.
Ginugol na lang daw niya ang kanyang atensyon sa mga gawain sa loob ng kanilang bahay. Bandang 2:00 daw ng tanghali noon. Nakahiga raw yung tita ko sa may mahabang upuan habang nanonood ng telebisyon. At habang nasa ganong sitwasyon, nakarinig daw siya ng pagtawag sa may labas ng kanilang bahay. Kaya't pinagbuksan nga raw niya iyon. Nang malaman naman ng tiyahin ko na ang kapitbahay nga nila yung makikinood pala ng TV, pinapasok naman daw niya ito sa kanilang bahay. Naging masaya daw yung kanilang pagkukwentuhan noon. At kung ano-ano nga raw yung kanilang pinag-usapan. Nang walang ano-ano, umawak raw sa tiyan ni tita yung ale. Napalunok pa raw yun ng kanyang laway bago ito tuluyang magsalita. Ayon pa sa ale, nagdadalang tao raw yung tiyahin ko. At mga nasa 2 o 3 buwan pa lamang daw. Napakunot naman ang noo yung tiyahin ko noon. Iniisip niya na baka nakasalubong nga ng ali yung tsuhin ko at napagkwentuhan nila yung tungkol doon. Kaya't napangiti na lang daw siya at napatango. Ang sabi pa nga ng ali, ingatan daw ni tita yung kanyang dinadala dahil maselan daw yon, lalo pat yun nga yung unang pagkakataon na nabuntis ito. Sa buong maghapong yun daw, halos tawanan lamang daw sila ng tawanan ng ale. Kung ano-ano daw kasi yung kwento nito. Kaya't nakapalagayan na rin daw siya ng loob ni tita. Nang lumaon, nagpaalam yung ale na uuwi raw muna at magsasaing. Kaya tinayaan na nga siya ni tita na umalis. Noong wala na raw ito, doon na napaisip yung tiyahin ko. Ang boses daw kasi ng aling yon ay katulad ng boses na narinig niyang tumatawag sa kanya. Kinikilabutan man dahil sa mga iniisip nito, hindi na nga niya yon pinagtuunan pa ng pansin. Dahil malapit na ring mag-5 noon, nagpasya na lang daw si tita na magluto na ng kanilang magiging hapunan. Pagdating daw noon ni tito, agad silang naghapunan. Kahit hindi pa yon gaanong madilim. Masaya naman daw na ikwento ni tita ang patungkol sa naging usapan nila ng aling na kinood ng telebisyon. Nasa ganoon nga silang sitwasyon nang nabanggit ni tita na sinabi naman ng alin na nagdadalang tao raw siya. Nagtaka naman daw yung tsuhin ko noon dahil maging sila hindi pa nga raw sigurado. Napatanong na lang daw si tito kung paano nga nalaman ng ali yung kalagayan ng aking tiyahin. Subalit yung kanilang mga katanungan ay nasagot noong pagkalipas ng mga ilan pang buwan. Patuloy pa rin namang nakikinood yung ale sa kanila. Nakumpirma na nga ni na tita na base nga sa pregnancy test ay nagdadalang tao raw ito. Doon nga sila nabahala dahil tuwing hating gabi raw, mga hanggang 3:00 din ng madaling araw, ay may naglalakad daw sa labas ng kanilang bahay. At tawag daw yun ang tawag. Madalas pa raw nasabihin ng mapanlinlang na nilalang na makikinood daw ito ng telebisyon. Ngunit dahil nga alam ni na tita ang patungkol sa mga aswang, ay hindi nga nila yun pinagbubuksan at hindi rin daw nila sinasagot. Ayon pa kay tito, wag lamang daw magkaroon ng masamang pangyayari kay tita at sa dinadala nito. Dahil kapag siya raw yung napuno, ay papatayin niya yung aswang na yon kahit natagaroon pa yon. Sa kanilang pagkakatanda, mga nasa 6 hanggang 7 buwan na raw yung sanggol sa kanyang sinapupunan noong may mangyari. Gabi na raw noon at nakahiga na nga si na tita. Nagtaka pa raw sila noon kung bakit hindi raw nakapunta sa kanila ang kanilang kapitbahay para makinood. Iniisip na lamang daw nila na baka naging abala na raw yon. Dahil wala namang rason para magtampo yon sa kanila. Hindi pa rin daw kasi nila nakokonekta yung mga nangyayari. Dahil mabait naman daw yung kapitbahay nila. Kaya't parang tinanggal nga nila sa kanilang mga iniisip at mga duda na siya nga yung naglalakad tuwing gabi at umaaligid sa kanilang bahay. Matutulog na raw sana silang dalawa noon nang makarinig ulit sila ng mga yabag sa may labas ng kanilang bahay. Parang hindi raw mapakali yon, kaya sinubukan na nga ring sumilip ni tito. Laking gulat niya noon
nang makita yung alin na naroroon at pabalik-balik. Panay rin daw yung pagsabunot nito sa kanyang buhok at kamot din daw yun ng kamot sa kanyang katawan. Tatawagin na raw sana yun ni Tito, ngunit bigla ang nagreklamo si Tita na masakit daw yung kanyang tiyan. Naninigas daw yon ng sobra at parang hinihiwa mula sa loob. Doon na nga napamura ng malakas yung tsuhin ko. Wala siyang naging pakialam kung ano nga ba yung sasabihin ng kanilang kapitbahay kung marinig man siya nito. Hindi tumigil sa pagmumura yung aking tsuhin at nilalakipan pa raw niya yon ng pangalan ng kanilang kapitbahay na yon na nakita na nga po niya mismo na yun din yung naglalakad ng pabalik-balik sa may labas ng kanilang bahay. Habang ginagawa raw yun ni Tito ay sumisili pa rin daw siya sa may labas ng bahay. At dahil hindi pa rin daw noon umaalis yung aling yon, doon na nga naisipan ng tsuhin ko na kumuha na nga ng itak at hasaan. Hinasa raw niya yung itak na yon at sinabihan yung aswang na kung hindi ito aalis ay lalabas siya para harapin yon. Nagbanta rin daw siya sa ali na kung hindi pa rin daw ito titigil sa kanyang mga ginagawa ay ipapaalam na nga niya sa lahat ng kanilang kababaryo na isa itong aswang. Nung unay nagmatigas pa raw ito. Inisip pa noon ni Tito na baka lalaban yon dahil yun daw yung sabi ng iba kapag hinasaan daw ng kung anumang patalim yung aswang ay lalo raw silang nagagalit. Subalit nang tawagin siyang aswang ni Tito at nilakipan pa nga ng kanyang pangalan ay doon na raw ito parang nakaramdam ng takot. Lalabas na sana noon yung tsuhin ko nang makita niyang umalis nga yung ali at nagmamadali. Hindi niya iwinaglit yung kanyang titig doon at dahil medyo maliwanag nga yung buwan, nakita niya ito habang papalayo. At sa hindi raw inaasahan ni Tito, kitang-kita raw niya na unti-unting yumuko yung ali hanggang bigla na lang daw yung nawala na parang nagpalit ng anyo. Pupuntahan pa raw sana ni Tito pero dahil medyo nakalayo na yon, minabuti niyang wag na lamang. Dahil nga sa kanyang nakita, doon nga niya nakumpirma na talagang aswang yung aling yon. Hindi na raw siya natulog noon at binantayan na lamang si Tita hanggang mag-umaga. Kinaumagahan bago sumikat yung araw ay kumuha raw si Tito ng putol na karayom at inilibing daw niya yon sa may tapat ng kanilang pintuan. Dahil tinuro raw sa kanya yon ng isang albularyo. At mula noong gawin nga niya yon, kahit kailan daw ay hindi na nga nakinood sa kanila yung aling yon. Pero marahil ay nahiya na rin daw ito dahil alam niya na alam na rin ng mag-asawa ang kanyang tinatagong lihim at ang kanyang pinagagawa tuwing gabi. Mukhang talagang pasensyosa raw ito at inaantay yung tamang panahon upang makuha yung sanggol. Mabuti na nga lang at napigilan. At lumipas pa nga raw yung mga 2 buwan at naipanganak naman ni Tita ng maayos yung kanyang dinadala. Hanggang sa lumipat na nga rin sila ng tirahan kalaunan. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po sa inyong lahat. Tulad sa karamihan ng mga nagpadala ng kwento dito, ako man ay hindi rin naniniwala noon sa mga aswang. Pero binago ako ng karanasan kong ito. Gusto kong magsimula sa pagpapakilala. Tawagin niyo ako sa pangalang Michael, Tubong Oriental, Mindoro. At kasalukuyang nasa 49 anyos na rin po ngayon. Nangyari yung kwentong ito noong dekada 90, kung saan ako ay wala pang asawa. Naalala kong kasalukuyan kong pinapangaralan yung pamangkin ko noon na tawagin po nating Abel. Nasa 15 taong gulang po ito noon at medyo pasaway talaga at nahuli ko nga po itong nagyoyosi. Mga bandang 5:00 po ito ng hapon. Habang ganun yung nangyayari, ay bigla kaming napalabas ng bahay dahil sa mga kababaryo naming nagkakagulo. Pagkalabas nga namin ng bahay, ay nalaman namin sa kanila na may nakita umano silang patay na hayop
doon sa may kagubatan. Akala ko naman kung ano. Patay na hayop lang pala. Bakit kayo nagkakagulo? Wika ko pa nga po noon. Dahil nababawan ako sa kanilang pagkakagulo dahil lang sa isang patay na hayop. Pero bago pa man ako makapasok ulit sa bahay, ay nagsalita yung isa sa mga kababaryo naming yon. Hindi kasi yon patay na hayop lang. Yung paraan ng pagkakamatay nun, kakaiba. Parang pwersahang binuksan ang kanyang tiyan para kunin yung mga lamang loob ng hayop na yon. Baboy ramo yon, na alam naman nating hindi basta-bastang mahuhuli. Lalo at napakailap na nga ng mga ganon dito sa ating lugar. Isa pa, dumaan pa kami doon din mismo noong nakaraang umaga. Kaya sigurado kami na kagabi lang yun nangyari dahil hindi namin yun nakita noong nakaraan. Kahit saan ko tignan, hindi yun gawa ng hayop na nanginginain. At hindi ko rin masabing gawa yun ng normal na tao. Baliw lang o walang magawa sa buhay yung gagawa ng ganon. Sabi pa nga ng kababaryo namin noon. Kaya't imbis na pumasok, ay nagtaka na nga ako at napaisip tungkol doon. Maaari ba ninyo akong samahan doon? Nais ko yung makita. Wika ko pa at agad naman silang tumango at pinuntahan nga namin yun agad. Noong makarating kami sa lugar na kanilang sinasabi, agad akong napatakip ng ilong ko dahil medyo nangangamoy na rin po yun. Nakita ko yung sitwasyon ng hayop at hindi biro yung kanyang itsura. Totoo nga yung sabi nila, sa unang tingin pa lang ay mapapansin mo na agad na hindi talaga tao yung may gawa nun. Napamura pa nga ako noon sabay lumapit lalo. Tinignan kong maigi yung malaking hiwa sa may tiyan ng hayop. At kahit anong tingin ko, hindi yun gawa ng kutsilyo. Masyadong brutal yung pagkakawakwak ng tiyan ng hayop na talagang pwersahang ginawa. Pero pilit ko pa rin kinukumbinsi yung sarili ko na hindi aswang yung may gawa nun. Malabo, hindi ako naniniwala. Wika ko pa nga po noon. Tapos nilibing na lang po namin yung hayop. Mabilis na kumalat yung balita noon, Sir Dan. Sa dami ba naman ng mga marites kahit noong araw pa man, talagang kakalat agad. Ang mga magulang noon ay naging strikto sa kanilang mga anak. Pinagbawalan nila ang mga ito na lumabas ng gabi. At kahit ako ay sinabi rin yon sa mga pamangkin ko, na noong araw nga ay doon pa nakatira sa bahay namin. Makailang ulit ko silang binilinan na wag umalis-alis ng gabi para lang makasiguro. Kahit sa totoo lang ay hindi naman ako naniniwala sa mga kumakalat na balita. O mas okay siguro na sabihin na hindi pa. Isang gabi, nililinis ko nga yung baril ko noon. Hindi dahil sa mga nangyayari pero regular ko namang nililinis yung baril na yon, lalo at iniwan sa akin yon ng yumao na naming ama. Nang bigla kong marinig yung isa kong pamangkin sa kwarto nila na parang umiiyak. Tawagin natin siyang Jay. Kapatid siya ni Abel at sila nga yung magkasama sa kwarto. Ang mga magulang po nila ay hiwalay na at sila po ay nakatira sa bahay. 5 taong gulang lang yung batang ito noon, kaya't umiiyak ito at wala daw doon yung kanyang kuya. Sakto naman na tapos na rin ako sa aking ginagawa, kaya tumayo nga ako para puntahan ito. "Oh Jay, nasan ba yung kuya mo?" "Alas 9 na ng gabi sabi ko pa nga po noon. Pero wala nga raw doon si Abel. Napabuntong hininga na lang din ako nang mapansin kong bukas nga yung bintana. Mukhang doon na naman dumaan si Abel para tumakas at tumambay sa labas ng bahay. Pinalipat ko muna noon si Jay doon sa kwarto ng kanyang ate at agaran ko ngang isinara ang nakabukas na bintana ng kwarto. Nagdesisyon na rin po ako noon
Nahanapin yung pamangkin ko at makakatikim na naman ng pangaral sa akin yon. Agad kong kinuha yung baril ko at isinukbit sa may tagiliran ko. Sabay lumabas na nga ako ng bahay. Nila ko yung pinto at dinala ko na lang yung susi. Agad ko namang tinumbok yung tambayan ng pamangkin ko kasama yung kanyang mga barkada. Pagdating ko doon, naabutan ko nga yung mga kaibigan niya doon. Pero wala doon si Abel. Nagtanong ako sa kanila kung nasaan na nga ba yung pamangkin ko. At kung nagpunta ba ito doon. Ang sabi nga ng mga kaibigan niya ay nagpunta nga raw doon si Abel, pero umalis na raw ito. Umuwi na ba? Bakit hindi ko siya nakasalubong? Tanong ko pa, at tikom naman yung bibig ng mga ito na parang merong tinatago. Doon ko nga sila pinilit na magsalita. Inaya niya kaming magharana doon sa babaeng kanyang gusto. Kaso lang tumanggi po kami. Lalo at delikado po yung lola ng babaeng yon. Ang kaso, nagpumilit siyang umalis. Dinala pa nga po niya yung gitara ko eh. Wika ng isang barkada ni Abel. Nagulat ako noon na may nililigawan na pala yung pamangkin ko. At talagang umalis siya upang magharana ng mag-isa. Ganun ba? Pero bakit niyo nasabing delikado yung lola ng babaeng kanyang gusto? Ano bang meron doon? At sino nga ba ito? Tanong ko pa nga po noon sa kanila. Si Carmen po. Di ba aswang daw yung lola nun? Yung si Lola Marieta. Wika naman po nila. Narinig ko naman din yung mga kwento-kwento na aswang araw yung matanda. Pero mahirap ding magsalita lalo at kaibigan ko nga yung anak nito. Hindi yun totoo. Sige na, mag-uwian na kayo. At malamang tumakas lang din kayo sa inyo. Ako nang bahala sa pamangkin ko. Hindi nyo man lang siya sinamahan. Sabi ko pa nga po noon. Sabay umalis na rin ako. Medyo mabilis yung paglalakad ko noon papunta doon sa bahay nila Carmen. Tong bata naman na ito. Hindi pa nga siguro marunong magsaing to eh. Tapos naliligaw na. Sabi ko pa nga po noon sa sarili ko. At gusto ko lamang na matapos na at makauwi na para makapagpahinga. Noong matanaw ko nga yung bahay nila Carmen, agad naman akong nakarinig ng mga sigaw noon. Agaran akong naalerto, lalo at kilalang kilala ko yung boses na yon. Kay Abel po yon. At hindi po yun ang gagaling doon banda sa bahay nila Carmen, kundi sa kalapit na kakahuyan. Litong-lito ako noon kung bakit doon yung nagmumula, pero dahil kilala ko nga yung boses, ay hindi na ako nag-atubili pang puntahan yon. Hindi ako sumigaw noon para tawagin ito. Ayokong ipaalam na naroroon ako dahil batid kong nasa panganib yung buhay nito. Kung ano man yung dahilan, ay agaran ko ring malalaman. Nakarinig pa nga ako ulit ng sigaw mula kay Abel noon na parang merong humahabol sa kanya. At talagang takot yung boses nito. Hawak-hawak yung flashlight ay sinuong ko nga yung kakahuyan. Hanggang sa tumigil na lang bigla si Abel sa kanyang mga sigaw. Lalo na nga akong kinabahan noon. Napadasal na lamang ako sa isip ko habang tumatakbo. Hanggang sa makarinig nga ako ng mga ingay. Narinig ko rin ulit yung boses ni Abel na parang sinubukan pa ulit nitong sumigaw. Pero may tumakip sa kanyang bibig o kung anumang dahilan na naputol ito sa kanyang pagsigaw. Ganon yung pagkakarinig ko noon. Sobrang lapit lang noon kaya pinatay ko naman yung flashlight ko para di ako agad mapansin. Naririnig kong parang merong nagdudumugan. Kahit kasi 15 ay medyo malaki din yung pangangatawan ni Abel. Na alam kong lalaban ito kahit papano. Agaran kong nilapitan yon. Kahit bahagya ko lang na naaaninag kung nasaan nga sila banda. At mabilis kong ang ginamit ulit yung aking flashlight at inilawan sila.
Nataranta ko agad noon at napamura sa aking nakita nung inilawan ko. Ang pamangkin ko. Sinasakal siya ng isang nakakapangilabot na matanda. Matandang babae. Mahaba at puting-puti na rin yung buhok. Pero napakapula ng kanyang mga mata noong tamaan yun ng ilaw. At galit na galit po yun. Ito na ba yung aswang na kanilang sinasabi? Wika ko pa nga po noon sa aking sarili. At agaran nga akong napasigaw noong iniangat na po nito sa lupa ang aking pamangkin habang kanyang sinasakal. Patunay na talagang malakas po ito. Bitawan mo siya, tanda. Kung hindi, pasasabugin ko yung ulo mo. Sigaw ko pa nga po noon. Sabay nagpaputok nga ako sa ere bilang babala sa nilalang na iyon. Nang mga sandali pong yon, sinasabi ko sa iyo, Sir Dan, handa akong iputok yon sa ulo ng aswang na yon kapag hindi pa niya agarang bitawan yung aking pamangkin. Alam niyang desidido akong gawin yon nung lumingon ito sa akin. Kaya't mabilisan niyang ibinaba si Abel sa pagkakaangat nito sa lupa. Pero hindi po niya yon binitawan. Yakap-yakap niya yung pamangkin ko habang nagtatago siya sa likod nito. At nakaharap silang dalawa sa akin. Dahil doon, ay mas nakita ko na nga po yung mukha ng matanda. At kahit nakakapangilabot na yon, ay parang kilala ko pa rin. Si Aling Marieta po talaga yon. Abel, si Aling Marieta ba yan? Tanong ko pa nga po noon. Napaubo po yung pamangkin ko at naghabol pa rin ng hininga. Pero nagawa pa rin po nitong makasagot ng oo. Barkada ko rin at kababata yung anak ng matandang ito. Aling Marieta, kilala mo ko. Hindi ako masamang tao. Pwede na kitang patayin kanina pero hindi ko ginawa. Bitawan mo lang yung pamangkin ko. Barkada ko rin yung anak mo. Alang-alang na lang sa pinagsamahan namin. Bitawan mo siya at hindi kita papatayin. Wika ko pa nga po noon. Umangil po yung matanda noon at ikinagulat ko noong unti-unting nagbabago yung itsura nito. Parang bumalik sa normal. Pinanindigan ako ng mga balahibo ko noon. Talagang totoo nga. Totoo yung mga aswang. Wika ko pa nga po noon sa isip ko. Layuan niya yung apo ko at hindi tayo magkakaproblema. Naabutan ko silang naghahalikan kaya hindi ko napigilan yung sarili ko at inabangan ko siya sa kanyang daan pabalik. Wika pa nga ng matanda, sabay binitawan rin si Abel. Agad kong hinila yung pamangkin ko pero hindi ko pa rin inaalis yung pagkakatutok ng baril ko sa matanda. Tutuparin ko yung pinag-usapan. Dahan-dahan tayong maglakad sa magkabilang direksyon. Sabi ko pa nga po noon at tumango lamang yung matanda pero matalim pa rin po yung titig nito. Bago pa man kami makapaglakad sa magkabilang direksyon ay doon na nga namin narinig na may mga kalalakihan sa may daan na nagtatakbuhan. Narinig yata ng mga ito yung baril at baka nagkataon na nasa malapit sila. Dali na, umalis na tayo dito. Sundin nyo lang yung pinag-usapan. Kilala mo ko. Hindi ako gagawa ng kung ano kung hindi inuunahan. Wika pa nga po noon ng matanda. Huwag mo kong pagbantaan. Alam ko yung lihi mo. Tutupad ako. Pero makita lang kitang umaaligid ng gabi malapit sa amin at hindi ako magdadalawang isip. Kahit barkada ko pa yung anak mo. Balik na banta ko din sa matanda noon. At nang marinig naming nag-iingay na yung mga kalalakihan sa may kalsada, agaran na nga kaming tumakbo sa magkaibang direksyon noon. Maswerte ka, Abel.
at pinuntahan kita. Patay ka na sana ngayon. Sa kamay pa sana ng aswang. Wag na wag ka nang babalik sa kanila. Naiintindihan mo ba ako? Sundin mo na lang ako. Wika ko pa nga po noon sa pamangkin ko nung medyo nakalayo na nga kami at dumiretso na rin po kami ng uwi. Hindi na namin sinabi muna kay nanay yung mga nangyayari kay Abel. Baka nervyusin pa yung kanyang lola at sigurado kung hindi niya yun palalagpasin. Malamang ay pupuntahan ng nanay ko si Aling Marieta kapag nalaman niya yon. At lalaki pa yung gulo at kakalat yung balita tungkol sa matanda. Naglakas loob lang kaming sabihin yung tungkol doon. Noong pagkalipas na nga ng mga ilang taon ay namatay na rin yung matanda. Nagulat yung nanay ko noon na totoo pala talaga ang mga bali-balita tungkol sa matandang yon. At balita pa namin ay panganay daw nitong anak yung nagmana. Hindi kami sigurado pero malamang. Dahil mga ilang buwan lang yung nagdaan pagkatapos mamatay ni Aling Marieta, may mga balita na rin na may nakakita umano sa panganay nitong anak na kumakain ng manok. Nabigla na lang daw nitong dinakma at nilantakan. Nagulat na lang din kami noon nang mabalitaan naming lumipat na nga sila sa Mindanao at hindi na rin sila bumalik pa sa lugar namin. Si Abel naman ay nagkanobya na rin noon at nakalimutan na nga rin niya ang kanyang nararamdaman kay Carmen. Hindi namin makakalimutan yung naranasan namin ito. At sana ay hindi na rin maulit pa dahil hindi ko alam yung gagawin ko kapag nangyari pa ito. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Magpapakilala muna ako. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Inday ng probinsya ng Iloilo. 49 na taong gulang at nagtatrabaho bilang kasambahay dito sa kamag-anak namin sa Marikina. Nangyari ang kwento kong ito sa probinsya mismo namin sa Iloilo. Noong ako ay mga nasa 17 taong gulang pa lamang. Kaya mga 30 mahigit taon na ang nakaraan kung hindi ako nagkakamali. Itong mga panahon na ito ay tumigil na ako sa pag-aaral. Hanggang unang taon ko lang kasi sa kolehiyo ang aking tinapos. Ayaw man ng mga magulang ko ay wala pa rin silang magawa, kundi patigilin na lang ako sa pag-aaral dahil wala kaming panggastos. Yung ate ko kasi nag-aaral din noon sa kolehiyo kaya medyo alanganin talaga. Yung tatay ko umaasa lang din sa pagsasaka. At ang nanay ko naman ay isang dakilang labandera. Marangal na mga trabaho pero hindi talaga namin kinakaya. Lalo at meron din akong mga nakababata pang kapatid na nag-aaral din. Sa gastusin pa lang namin araw-araw, medyo hirap na kami noon eh. Doon banda sa akin nalalagyan namin, 2 lang ang bahay. Yung amin at yung bahay ng kaisa-isa naming kapitbahay na sina Lolo Armando at Lola Tinay. Binago ko na lang ng kaunti yung kanilang mga pangalan para itago na rin ang kanilang pagkatao. Malayong kamag-anak nila tatay si Lolo Armando. Pero hindi talaga kami ganun ka-close. Sakto lang kung baga. Kahit nga matagal na rin kaming magkapit-bahay. Sobrang sungit kasi ng dalawang matanda. Masyado din silang mahigpit sa mga bagay-bagay. Halimbawa na lang, yung mga manok nila doon lang din sa gilid ng bahay namin nangingitlog at hinahayaan lang namin yon. Pero kapag yung manok namin yung mangitlog doon banda sa kanila, nako talagang pinapalipat nila. Minsan pa nga pag hindi namin agad nailipat, pagbabasagin nila ang mga itlog, lalo na si Lolo Armando. Si Lola Tinay po medyo hindi naman ganun kasungit. Ganun po yung ugali ng dalawa. Pero iniintindi na lang po namin. Lalo at tumatanda na nga rin talaga sila. Noong mga panahon po na iyon, nasa 80 mahigit na sila pareho. Mahina na ang pangangatawan. Pero medyo pumapalag pa rin naman din. Isang araw meron po kaming bisitang dumating. Mga kaibigan ng ate ko.
Itago na lang po pala natin si ate sa pangalang Kim. Pagdating ng bisita ni ate, nagkataon na ako lang din yung nasa bahay. Umalis sila nanay noon, dala ang iba pa naming mga kapatid. Dalawang classmate ni ate Kim na babae, yung kanyang dinala doon sa amin. Pinaghanda muna namin sila ng makakain para mananghalian. Tumulong na ako kay ate noon. Habang nag-ikot-ikot naman sa labas yung kanyang dalawang classmate, tuwang-tuwa sila noon sa mga alaga naming bibe sa labas ng bahay. Bagong pisa lang kasi ang mga itlog kaya natuwa siguro yung mga ito. Hanggang nung inihanda ko na ang mga pinggan sa mesa at naglagay na rin ako ng tubig sa pitsil. Sabi ng ate ko, siya na raw ang bahala pagkatapos nun. Kaya papasok na sana ako sa kwarto ko. Nung bigla namang pumasok sa bahay yung classmates ni ate. Ang sabi nila, may umiiyak daw sa kapitbahay namin. Humahagulgol daw at baka kailangan daw ng tulong. Nung lumabas po kami, narinig nga po namin yon. Humahagulgol si Lola Tinay. Parang umiiyak at tinatawag niya ang kanyang asawa. Nung tignan po namin sa kanila, naabutan naming yakap-yakap nito si Lolo Armando. Hindi na raw kasi humihinga. Sinubukan ko pa pong pulsuhan pero wala na po talaga, Sir Dan. Kahit babae, nagmadali akong tumakbo para humingi ng tulong sa kapitan ng barangay namin. Natagalan pa ako noon dahil malayo-layo kasi yung bahay namin mula doon sa bahay ng kapitan. Pagbalik po namin doon, mga 30 minutos na po siguro yung nakaraan. Tinignan ng kapitan namin kung patay na ba talaga. At nakumpirma po namin na hindi na talaga humihinga si Lolo Armando. Ang sabi ni Kap, siya na lang daw ang bahalang tumawag sa punerarya. Tapos umalis na po ito para asikasuhin yon. Mga 2 oras po yung nakaraan, dumating na nga po yung taga-punerarya. Halos kasabay lang po silang dumating nila tatay. Nung pagpasok po nila ng bahay, pumunta po agad doon si tatay para tignan nga. Sabay silang pumasok ng mga taga-punerarya. Saktong pagpasok po ni tatay ng kwarto, biglang bumangon yung matanda. Napasigaw yung tatay ko noon. Bilatibay, buhigaliyang yudi putaw. Sigaw ng tatay ko noon. Napamura talaga yung tatay ko dahil buhay pangaraw pala yung matanda kung sa Tagalog pa. Gulat na gulat ang lahat noon dahil nakailang pulso na po kami at hindi talaga yon humihinga. Ilang ulit pa nga po naming sinubukang gisingin yun pero hindi na talaga gumagalaw at hindi rin nagigising. Patay na talaga yung matanda. Pero nabuhay pa rin ulit yon. Yung nangyari po, bumalik na lang yung mga taga-punerarya. Nabigla talaga kaming lahat noon. Ang unang sinabi pa ng matanda, nauuhaw daw siya at gusto raw po nito ng karne. Nung nag-alisa na nga po yung mga tao, bumili pa nga po yung tatay ko ng karne at binigay niya po iyon kay Lola Tinay. Ang sabi naman po ni Lola Tinay, siya na raw yung bahalang magluto. Nalaman lang po namin noon mula kay Lola Tinay na ilang araw na raw palang nakaratay ang kanyang asawa. Bumibigay na raw ang katawan ni Lolo Armando. Kaya pala hindi namin ito nakikitang lumalabas ng ilang araw na noon. Pumunta po noon si Lola Tinay sa bahay namin para magkwento. Minsan lang pong mangyari yon na pupunta talaga ito sa bahay. Kaya halata po talaga na sobrang problemado yung matanda sa mga nangyayari. Doon na rin po nito naikwento na may sakit na raw pala ang kanyang asawa pero hindi lang daw nila pinapahalata. Hindi rin daw yun yung unang pagkakataon na namatay na si Lolo Armando pero nabuhay pa rin ulit. Hindi raw siya sigurado pero matagal na raw siyang merong napapansing kakaiba sa kanyang asawa. Pero hindi daw muna nito sasabihin sa amin. May nangyayari daw kasi sa asawa niya
kaya hindi ito mamatay-matay. At sasabihin lang daw niya sa amin kapag nakumpirma na nito ang tungkol doon. Pagkatapos po nun, umuwi na agad si Lola Tinay. Nagtinginan lang kami nila tatay noon dahil hindi namin maintindihan o ayaw lang talaga naming aminin sa mga sarili namin kung bakit hindi raw mamatay-matay ang matanda. Siyempre sa lugar po namin sa Iloilo, alam namin na kapag yung isang matanda na may malubhanang sakit ay hindi pa rin mamatay-matay at meron pang pagkakataon na parang namatay na pero nabuhay pa rin ulit, may iisang bagay kaming alam na dahilan na baka isang aswang. Dahil alam po ninyo, kapag yung isang aswang na bumibigay na yung katawan ay hindi pa rin naisalin sa iba ang kanyang pag-aswang, hindi daw talaga ito mamatay-matay hanggat hindi niya mailipat sa iba. Madalas pa sa kanyang kadugo mismo. Ang problema, wala na silang anak. Yung kaisa-isa nilang anak ay namatay rin sa sakit matagal na panahon na. Kung may sasaluman, walang iba kundi si Lola Tinay. Yan ay kung ipagpalagay muna natin na hindi rin siya aswang. Duda namin hindi pa. Dahil kung aswang na siya, wala siyang dahilan para sabihin sa amin ang mga nalaman niya sa kanyang asawa. Nung gumabi na, nagulat kami dahil merong kumatok sa pinto namin. Walang iba kundi si Lola Tinay. Meron daw siyang importanteng sasabihin kay tatay. Naupo kami noon sa may sala. Ang sabi ng matanda, yung karne daw na ibinigay ni tatay, nalulutuin na sana niya. Naabutan daw niyang kinakain na ng hilaw ng kanyang asawa. Bukod pa doon, ibang-iba daw yung itsura ng kanyang asawa nung ginagawa niya iyon. Parang hayop daw na uhaw. Nilantakan daw niya yung karne nang walang habas. Hindi niya alam na nakita na siya ng kanyang asawa. Yung nakakatakot po doon, nanginginig na raw yung kamay ng matanda na parang hinang-hinana at hindi na talaga kinakaya ng kanyang katawan. Pero nagawa pa rin niyang kumain ng hilaw na karne. Ang sabi ni Lola Tinay, kumpirmado raw. Aswang nga talaga yung kanyang asawa. Nakita rin daw niya mismo yung nakakatakot nitong mukha. Kaya raw pala minsan ay nawawala ito kapag hating gabi. At nagtataka na rin daw si Lola Tinay noon kung saan ito nanggagaling sa kanyang pag-uwi. Sinabihan agad ni tatay noon si Lola Tinay na kahit anong mangyari, kapag sinabihan siya ni Lolo Armando na tanggapin ang pag-aswang, ay tanggihan na dapat nito. Pinaulit-ulit yun ng tatay ko sa kanya at wag na wag daw siyang magpadala sa awa sa kanyang asawa. Umiiyak noon si Lola Tinay. Hanggang sa sumunod na gabi, napadaan po kami doon ni nanay. Bumili kami ng pang-ulam noon sa hapunan. Nung marinig ulit namin na umiiyak si Lola Tinay at ang sabi nito, "Hindi nga pwede. Hindi ko pwedeng tanggapin yan. Ayokong maging katulad mo." Narinig po naming sabi ni Lola Tinay noon. Mukhang pinipilit siya ni Lolo Armando na tanggapin na ang pagkaaswang. Nagmadali kaming umuwi noon at sinabi namin kay tatay ang aming narinig. Siyempre, nag-alala po yung tatay ko para kay Lola Tinay. Ito ay sa kabila ng katotohanan na si Lolo Armando naman talaga yung kamag-anak ng tatay ko. Yung ginawa po namin, nagmadali kaming pumunta doon sa kabilang bahay. 3 kami nila tatay at nanay. Hindi na kumatok si tatay at hindi naman nakalak yung pinto. Diretso na po kami noon at doon po namin naabutan ang nakakakilabot na bagay. Inihila ni Lolo Armando si Lola Tinay palapit sa kanya habang nasa higaan po ito. Nakabuka na po yung bunganga ni Lolo Armando noon at yung mukha nito nakakatakot talaga. Parang hindi na rin nanlalaban si Lola Tinay na siguro
Talagang nagpadala na siya sa kanyang awa sa kanyang asawa. Dahil hindi pa rin ito makapagpahinga hanggat hindi niya na ipapasa ang kanyang pagkaaswang. Agad na hinila ni tatay si Lola Tinay palayo sa kanyang asawa. At sa punto na iyon, nagalit si Lolo Armando. Kahit hinang-hinana, parang naging agresibo pa rin ito, na parang gusto nitong atakihin yung tatay ko. Habang naglalaway na ito, doon na nga siya tinulak ni tatay pabalik sa kanyang higaan. At agad na hinawakan ni tatay yung dalawang kamay nito at nilagay yon sa kanyang likuran. Sabay tinali yon gamit yung kumot mismo sa higaan. Inutusan kami ni tatay noon na magmadaling tumawag ng albularyo. Agad naman naming ginawa. Pagbalik po namin dala ang albularyo. Pagpasok pa lang po ng albularyo sa kwarto, ang sabi po nito, bumibigay ng araw yung katawan ng matanda. Pero walang duda daw na isa nga itong aswang. At yung pagkaaswang daw na ito, yung pumipigil sa matanda kaya hindi pa raw siya tuluyang nalalagutan ng kanyang hininga. Lumabas raw kaming lahat at meron daw siyang paraan na gagawin. Lumabas nga po kaming lahat noon. Ilang minuto ring nag-aangil si Lolo Armando na parang hirap na bago po ito tumahimik. Mga 20 minutos po. Lumabas na yung albularyo. Meron siyang hawak na bagay na binalot niya sa itim na tela. Tapos sumingi ito ng gas at sinunog niya yon sa may likod ng bahay. Nung tignan namin sa loob ng kwarto, maayos na yung lagay ni Lolo Armando. Nagpahinga na ito at parang maliwalas naman ang kanyang mukha. Ang sabi ng albularyo, may paraan daw talaga na tanggalin ang pagkaaswang na hindi kailangang may bagong katawang tumanggap. Pero ang kapalit, mamamatay na raw ang orihinal na aswang. Ang sabi niya, mas maigi daw na ilihim na namin ang tungkol doon at ilibing na lang daw agad ang matanda. Sinunod po ni Lola Tinay ang lahat ng bili ng albularyo. At pagkatapos nga ng libing, umuwi na si Lola Tinay sa kanyang kapatid doon sa Guimaras. Totoo talaga ang tungkol sa pagpasang ginagawa ng aswang bago pa man sila mamatay. Sinasali nila ang kanilang pagkaaswang. Mabuti na lang at hindi yun nangyari kay Lola Tinay. Dito ko na rin po ito tatapusin, Sir Dan. Maraming salamat sa pagkakataon na ito at paalam. Nangyari ito noong dekada 90 sa isang baryo na sakop ng Antique. 18 po ako noon at 16 naman ang aking kapatid. Itago niyo po ako sa pangalang Albert, habang si Aljo naman po yung aking kapatid. Dalawa lang kaming magkapatid, parehong lalaki. Maaga pong nawala yung tatay namin. Sumakabilang bahay muna bago sumakabilang buhay. Nagkaroon po kasi ito ng kabit noon hanggang sa umabot po sa punto na iniwan po nito kami para doon sa kanyang kabit. Umalis po sila at nagkaroon po sila ng sariling anak. Hanggang sa isang umaga, nagulat na lang po kami nang may babaeng dumating sa bahay namin. Yung babae pong yon, yung kabit na pala mismo ng tatay ko. Kahit anong galit ang nararamdaman ko sa babaeng yon, bago ko po ito nakilala, nawala po yung lahat nung siya po mismo yung nagbalita sa amin sa nangyari nga po sa tatay ko. Siguro dahil natanggap na rin po namin ang nangyari. Kaya nung pumunta po ito sa bahay ay hindi na kami masyadong apektado. Naiyak pa rin po kami noon, syempre tatay pa rin namin yon. Pero nasanay na rin po kami na kaming tatlo lang po nila nanay. Dahil nga sa pag-iwan na ginawa sa amin ng tatay ko nung medyo maliit pa po kami, sa mura pong edad ay natuto na rin kaming maghanap buhay. Labandera po yung nanay ko noon kaya medyo kapos po talaga kami.
at kailangan po naming kumilos. Kami po mismo ng kapatid ko yung nagpaaral sa mga sarili namin. Nakapagtapos po kami pareho ng high school. At nag-aaral rin po ako sa kolehiyo noon habang nagtatrabaho sa gabi. Nakabili po kami ni Aljo ng second hand po na motor. Bale, naglalako po ako ng balot at penoy sa kabilang barangay, habang yung kapatid ko naman po ay sa isa pang barangay. Yun lang po yung naisip namin noon na paraan na pwedeng gawin sa gabi. Bale, ang nangyayari, inihahatid ako ni Aljon sa kabilang barangay at gagamitin po niya yung motor para pumunta naman sa isa pang barangay. Tawagin na lang po nating barangay 1 yung akin at barangay 2 naman po yung sa kapatid ko para madali. Iniiwan lang po niya sa barkada niya doon sa barangay 2 yung motor po namin, tsaka maglalakad din po ito at maglalako. Mga bandang 11:00 po ay dapat nandoon na po ako sa waiting shed na pinag-usapan po namin. Doon po ako lagi sinusundo ng kapatid ko gamit nga po yung motor. Ganun lang po gabi-gabi. Bandang mga 11:00 po lang lagi. Pag may natira pa pong paninda, ayos lang po. Basta dapat 11:00 ay nandoon na po ako sa napag-usapan. Isang gabi po, nung minalas po talaga ako ng malala. Una, hinarang po ako ng mga nagiinuman sa kalye. Kumuha po sila ng paninda at hindi po nila binayaran. Lagi naman po akong nagtitinda doon sa barangay na iyon. At sa totoo lang, kilala ko na po yung ilan doon sa mga nagiinuman. Pero hindi ko po alam kung anong hangin yung pumasok sa kanilang utak. At ginawa po nila yon sa akin. Aalma pa po sana ako, kaso nga lang, nung binasagan po ako ng bote at akmang gagamitin po yon para saksakin ako. Wala na po akong nagawa kundi umalis na lang po doon. Kahit hindi po sila nagbayad sa paninda ko. Kahit sanay naman po akong makipagbasag ulo. Lalo at lumaki nga po akong walang ama. Marami lang po talaga sila na hindi na po ako nakapalag. Nagmadali na lang po ako noon na pumunta po doon sa waiting shed, kung saan ko aantayin ng kapatid ko na sunduin ako. Sa daan ko po papunta doon, ay galit na galit talaga ako. May nakasalubong po akong dalawang matanda noon. Nagtanong po yung mga ito kung meron pa bang natirang paninda. Pero dahil galit na galit nga po ako noon sa nangyari sa akin, nakapagsalita po ako ng hindi maganda. Nasigawan ko po yung mga ito na ang sabi ko ay wag na po silang bumili dahil pare-pareho lang naman sila sa kanilang baryo na hindi nagbabayad. Sa galit ko po noon ay nagawa ko pa pong murahin yung dalawang matanda. Maling-mali po yon. Dahil sa galit ko sa mga nangyari, dinamay ko pa po yung mga ito at napagsalitaan ko pa ng masama. Tinignan lang po nila ako ng masama at nagpatuloy po sila sa paglalakad. Siyempre, pinagsisihan ko po yon. Lalo at wala naman pong kasalanan yung dalawang matanda. Talagang mainit lang po yung ulo ko. Kaya hihingi po sana ako ng tawad. Ngunit nung nilingon ko po yung mga ito, wala na po sila doon. Samantalang sandaling panahon pa lang naman ang nagdaan. Diretsong daan po yon. At sa tinagal-tagal ko na pong naglalako doon, wala namang daang paliko sa parte na yon. Pero wala na talaga doon ang dalawang matanda. Napaisip po ako agad noon. Mesa demonyo po yata yung dalawang yon sa isip ko pa. Sa totoo lang, pumasok pa nga po sa utak ko na baka multo ang dalawang matanda. Bigla po kasing nawala eh. Sa mga nangyari po sa akin ng gabing yon, hindi na po ako magtataka kung abutin ako ng ganong kamalasan. Nakarating po ako sa waiting shed ng medyo maaga pa. Mga 10:30 PM po. Kinailangan ko pa pong magantay doon lalo at mga 11:00 pa po yung usapan namin ng kapatid ko.
Umupo lang po ako doon. Kumain po ako ng isa sa aking mga paninda at nagyosi po muna ako sandali. Habang ginagawa ko yon, nakarinig ako ng alulong sa malayo. Yung tipong biglaan na talagang mangingilabot ka. Patingin-tingin po ako noon sa may kalsada. Pero dahil alanganing oras na po noon, ay wala po talagang katao-tao doon. Patay na rin po yung ilaw ng mga bahay na natatanaw ko pa dahil medyo kakaunti lang nga po yung mga bahay doon banda. Bilang lang po sa kamay kaya napapaisip po ako ng konti noon. Kahit sanay naman na nga po ako doon po banda sa lugar na iyon. Kakabahan ka talaga eh. Malamig na nakakakilabot yung hampas ng hangin noon. Yung tipong nagtatayuan ng mga balahibo ko. Kahit wala pa naman akong nararamdaman. Patingin-tingin po ako noon sa may daan kung meron na bang motor na paparating. Pero wala. Hanggang sa nakaamoy po ako ng kakaiba. Mabahong amoy na parang sumusunod po sa hangin. Yun bang tipo na parang hindi sobrang lapit ang pinanggagalingan pero alam mong nasa paligid lang. Napatakip po ako noon sa aking ilong dahil parang yun pa lang po ang unang pagkakataon na nakaamoy po ako ng ganon. Lalo akong kinilabutan. Hinahampas-hampas po ng hangin yung mga sanga. Parang may kung ano doon eh. Hindi ko maipaliwanag pero parang may nakatingin sa akin. May ganon naman po siguro kayong karanasan. At kadalasan, tumatama talaga ang ganong kutob. Meron po akong dalang flashlight noon kaya ang ginawa ko, inisa-isa ko pong ilawan yung mga puno doon banda. Inuna ko po ang mga niyog hanggang sa mga ibang puno. Yung mga sanga, inisa-isa ko po talaga dahil parang meron pong nagsasabi sa akin na may kung ano doon na nakamasid lang sa akin. Hanggang sa inilawan ko na nga po ang isang malaking puno ng akasya doon banda. Nung ginawa ko po yon, sa isang malaking sanga ay tumambad po sa akin ang isang nilalang na nung mga oras ko pa lang po na iyon nakita sa buong buhay ko. Nakatingin ang mga matang nagbabaga na sobrang pula. Nakatungtong po ito sa sanga pero ang itim po ng kulay ng balat. Napatras ako sa kinatatayuan ko nang mapansin ko po ang mga pakpak po nito. At doon na po ako napasigaw. Parang isang tao pero parang malaking ibon. Ang hirap pong ipaliwanag eh. Sigaw po ako ng sigaw noon na hindi ko agad napansin na may dumating na po palang motor. Kung hindi pa po sumigaw yung kapatid ko, ay hindi ko pa malalaman na dumating na po pala ito. Bigla pong lumipad pa itaas yung nilalang nung dumating yung kapatid ko. Agad nga po akong tumakbo noon, Sir Dan. Sabay mabilis po na umangkas. At pinaharurot na po ni Utol ang motor. Ang bilis po ng patakbo namin noon. Naiwan ko yung basket na may lamang paninda sa sobrang pagmamadali. Hawak-hawak ko pa rin po yung ilaw. Lalo at may tali po yon na nakasabit sa balikat ko. Lumingon po ako at inilawan sa likuran namin. At halos maihipo ako sa kaba noon nang makita ko na parang may isang napakalaking paniki na humahabol po sa amin. Nanginginig ang katawan ko noon. Yung patakbo po ng kapatid ko noon, halos paliparin na rin po nito yung motor. Sumisigaw rin po ito noon na wag lang daw sana kaming masiraan. Kahit ganun po kabilis yung pagpapatakbo namin, hindi po namin naiiwan yung humahabol sa amin. Mabilis po yung sumusunod. Nung nakalagpas na po kami sa may arko at nasa barangay na po namin kami mismo,
andun pa rin po yung nakabuntot. Lalo at naririnig talaga namin yung ingay na ginagawa nun sa kanyang paglipad. Doon po kami dumiretso sa kilala po naming albularyo. Dahil malapit lang po yung bahay nito sa may bukana po ng baryo namin. Tawagin po natin siyang Mang Lucio. Yung kapatid ko po yung nakaisip na doon po kami pumunta. Nasira pa nga po yung gate ng bakod nito na gawa lang po sa kawayan nung binangga po namin yon ng motor. Nung nasa loob na po kami ng bakuran ng kababaryo naming albularyo, agad po itong nagising at lumabas. Nung nangyari po yon, bigla na lang pong tumahimik na hindi po namin alam kung saan nagpunta yung humahabol sa amin. Kahit natataranta ay humingi po kami ng tulong kay Mang Lucio. Napatingala lang po kami noon at akala po naming dalawa ng kapatid ko ay nawala na po ito. Pero kinuha po ni Mang Lucio yung ilaw sa kapatid ko. Sabay inilabas po nito ang kanyang kwintas. Nandito lang siya. Wika pa po ng albularyo. Sabay agad po na inilawan sa may niyog. At sa punto po na iyon, bigla na lang pong may lumipad palayo na parang napakalaking ibon. Ang bilis po nun na hindi po masundan ng ilaw. Doon pa lang po namin narinig ang napakalakas na huni ng wakwak na unti-unti pong lumalayo. Ang sabi po ng albularyo, mukhang natakot daw po ito. Nung sinabi ko po sa kanya ang mga nangyari, pinagalitan po ako ni Mang Lucio. Sa dami daw ng taong binastos ko, yung mga aswang pa raw talaga ang natsambahan ko. Ang sabi po nito, kahit saang baryo ka daw mapadpad, talagang dapat mag-ingat ka at maging magalang. Dahil baka hindi mo alam, hindi pala ordinaryo ang natsambahan mo. Sa tuwing pumupunta daw po ito sa kabilang baryo, marami daw talagang aswang doon. Ito po yung dahilan kung bakit tumigil na po kami ng kapatid ko sa pagtitinda ng balot noon. Nagtinda na lang po kami ng ihaw-ihaw sa harap po ng bahay namin at rumarakit din po sa mga sakahan. Kung hindi po maagang naubos yung paninda ng kapatid ko noon, hindi po siguro ganun kaaga yung pagsundo po nito sa akin sa kabilang barangay. Mabuti na lang nga po. Ito po yung kwento namin. Sana nagustuhan po ninyo. Albert po pala ulit. Salamat.